Isa pong reporter na presidente. O, ito, pakinggan nyo mabuti ha. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naguulat. Palagay ko po ay nabalitaan nyo na po na binomba ng Israel at saka ng Amerika ang Iran. At lumalayo sila doon sa mga bases ng Amerikano upang hindi naman sila mapalapit sa alanganin. Lumalayo po ang ating mga kababayang Pinoy para hindi po malagay sa alanganin doon po sa base militar ng US. Alam mo naman pala. Ganito po tayo ipinahamak ni PBBM mga Lodi dahil ang unang inaatake dito kapag nagkaroon ng giyera ay yung mga base militar nitong US. At gusto pa nila magkaroon ng hidwaan sa pagitan ng China at ng US. Kasi taas noo sila na sinasabi na may backup naman daw po tayo galing po sa ating ally na ang US. Tapos mga Lodi, eto mga base militar ng US nandito po nakatanim sa ating bansa. Yo, what's up mga Lodi? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. So, eto mga Lodi, no? Sino ang pipiliin nyo sa dalawa na leader kapag meron po gantong sitwasyon? Lalong-lalo na po pagdating sa giyera. Eto po mga Lodi, ikukumpara lang po natin ang mga sinabi po ng ating dalawang leader, si VP Sara Duterte at ito si Marcos Jr. O, pakinggan po muna natin si VP Sara Duterte kung anong klaseng leader siya pag meron pong gantong klaseng sitwasyon. Ito po hidwaan po ng Iran at saka Amerika at Israel po mga idol. O, ito. Dahil sa kamakailang paglala ng tensyon at labanan sa ilang bahagi ng gitnang silangan, hinihikayat ang lahat ng Filipino na kasalukuyang naninirahan o naglalakbay sa rehiyong ito na manigurado sa pag-iingat at pagsagawa ng mga kinakailangang hakbang upang mapangalagaan ang inyong kaligtasan. Inuuna po ni VP Sara Duterte na mag-anunsyo kung ano pong dapat ang gawin at siguraduhin po ang kaligtasan ng ating mga kababayang Pilipino. Pero dito mga Lodi, ikakat na lang po natin itong sinabi ni VP Sara Duterte. Alam ko po, lahat po halos sa inyo napanood na po ito. Dito po tayo mga Lodi, kay The Junior. Isa pong reporter na presidente. O, ito, pakinggan nyo mabuti ha. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naguulat. Palagay ko po ay nabalitaan nyo na po na binomba ng Israel at saka ng Amerika ang Iran. Ay, hindi pa po namin na babalitaan. Hindi pa. At ang Iran naman ay sumagot, nagbomba naman ng mga American base sa United Arab Emirates, sa Bahrain, sa Oman at siyempre sa Israel. Galing na po sa kanya. Binomba po ang base militar ng US. Gumanti po ang Iran. Anong ibig sabihin nito? Anong uunahin pag nagkaroon ng giyera? Alam naman natin na napakarami ang Pilipino diyan sa bandang Middle East. I'm sure nag-aalala kayo sa inyong mga kilala, mga kaibigan at mga kaanak. Ano ba to si Mr. Reporter? Oo. Nakatulog ba itong mga ginagawa niya? Na nandun. Mula nung nabalitaan natin na nagsimula itong gera, ay nagmo-monitor na kami kahapon pa ng late afternoon. Nagpalit na siya ng trabaho. Nagmo-monitor na lang po siya mga Lodi. Grabe no, hindi na talaga natutulog yung Pangulo natin. Lahat ng trabaho inaangkin na Sa ating mga embassy, sa ating mga labor attaché, sa lahat ng mga embassy natin doon sa Middle East. At nais kong i-report sa ating mga kababayan na sa ngayon, as of 9 o'clock Sunday, wala po tayong natatanggap na report na may casualty na Pilipino. Wala pong Pilipino ang namatay, wala na Pilipino ang nasaktan. Wala pa! Dahil hindi pa dito nangyayari yung mga gusto niyong mangyari. Yung gera, diba, tatapang niya, wala pa ngayon. Dahil sa ibang lugar pa yung nangyayari. At eto naman ating mga kapatid na Pinoy, syempre iiwas yan sa kaguluhan. Pero kayo, nilalapit nyo ang kaguluhan dito sa bansang Pilipinas. Eto na nangyayari na pero sa ibang lugar lang nangyayari. Okay. At sa ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na nasa magandang kalagayan ang ating mga kababayan sa Middle East. Ang ating tuloy-tuloy na binabantayan dahil ito'y kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan at hindi ito tapos pa. Palagay ko. Tulog-tulog din kasi pag high, tulog. Pahinga konti.
Para alam naman natin yung mga pinagsasabi natin. Anak ng tinapay naman, oo. Mr. President naman, oo. Patuloy pa itong gerang ito. Ngunit sa aming latest report ay ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar. At Safe. sila ay nakapunta sa mga bomb shelter kung saan sila. At lumalayo sila doon sa mga bases ng Amerikano upang hindi naman sila mapalapit sa alanganin. Galing na po kay PBBM yan mga idol ha. Lumalayo po ang ating mga kababayang Pinoy para hindi po malagay sa alanganin doon po sa base militar ng US. Alam mo naman pala eh. Ganito po tayo ipinahamak ni PBBM mga Lodi dahil 'di ba ang unang inaatake dito kapag nagkaroon ng giyera ay yung mga base militar nitong US. At gusto pa nila magkaroon ng hidwaan sa pagitan ng China at ng US. Kasi taas noo sila na sinasabi na may backup naman daw po tayo galing po sa ating ally na ang US. Tapos mga Lodi, eto mga base militar ng US nandito po nakatanim sa ating bansa. Sino ang kawawa? Yan po'y example lamang sa nangyaring giyera dito po sa ibang bansa sa Middle East na ito po base militar ng US ang inuuna pong pabagsakin. Pag nangyari po sa ating bansa yan, ano mangyayari? O, hindi tayo rin ang kawawa. O, ito nga po mga Lodi, no? Ito yung iniiwas-iwasan ni Tatay Duterte kaya hindi po niya pinapasok ang US dito na magtayo ng US base. Dahil nga ito po yung kinakatakutan niya. O, ito, pakinggan nyo mabuti mga idol. Hindi ko pinapansin ang Amerika sa administration ko. I never allowed any concession to them. Wala naman silang hiningi sa akin direkta because I know na alam nila na hindi talaga ako papabayang. For example, EDCA. It simply means the presence of foreign troops in EDCA. our country. Alam mo, ang Amerika, kalaban nila ang China. So kailangan nila, bago makarating ang Amerika sa China, dadaan muna dito sa Pilipinas. So importante sa kanila ang Pilipinas. Na bago makalusot itong mga Chinese, dadaan talaga sila muna dito sa mga military installations. Buffer zone ang Pilipinas. So Amerika, kailangan talaga nila pigilan ang China from advancing to the Pacific. The only way that they can enter into the Pacific, makita mo sa mapa dito sa Taiwan Strait, between Taiwan and the Philippines, nandyan sa dulo on the tip of the country, there's a narrow channel there. Ang talino ni Tatay Duterte, mga Lodi, no? Ang layo-layo talaga dito kay PBBM. Hindi niya naisip to? Hindi naisip ng mga supporters ni PBBM kung ano ginawang kapahamakan na magtayo ng base militar ng US dito sa bansang Pilipinas? Sino magiging kawawa dyan mga idol? Ito, nandyan po sa mapa. Dito po nakatayo ang mga base militar ng US sa ating bansa simula nung naupong presidente ito si Marcos Jr. Na si Tatay Duterte panahon niya, pinag-aalis na po nila ang mga base militar ng US dito sa bansang Pilipinas. Pero ito, lumagana po panahon ni PBBM. Ngayon, kung magkagera, fight muna tayo dito bago ka makalusot. Before you can ever even entertaining the idea of conquering the Marianas and Guam, patayan muna tayo dito sa Pilipinas. So, ang problema ngayon is they have asked many military bases. Pag military base, armas talaga yan. Missiles yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siguro ang Cagayan. So, anong gawin ng China nito? Kung mag-away sila ng Amerika. Sino ang kalaban nila? Amerika? Oh, saan ang Amerika? Nandito sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaya bombabahin talaga nila yan. Luzon, Visayas, hanggang Cagayan de Oro. Sus Mario Sep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kung hindi ako nagkakamali, Cagayan, Santa Ana, Nueva Ecija, Pampanga, dalawa sa Palawan, Cagayan de Oro, Cebu, at saka dyan sa may EDCA mga idol. Ganto po tayo pinahamak ni PBBM pagdating sa gantong sitwasyon.
na hindi po natin nalalaman. Dahil kung magkaroon man ng gera dito sa ating bansa, saan magpapakita itong mga leader na to? Ang yayaman nito mga idol, makakalipad agad to kung saan nila gusto. Pero tayong mga kawawang Pilipino, nandito tayo maiipit sa gera. At yan po ang nangyari ngayon dito sa Middle East. Naiipit po ang lugar kung saan marami pong inosente dahil nga po may base militar ng Amerika. Ganyan po kahina ang utak ng ating Pangulo dahil nga po siguro may utang na loob kay Trump dahil nga dun sa nangyari sa Los Angeles, kaya napakawalan kung di ako nagkakamali. At ito siguro yung ginawang kasunduan. Magtayo po sila ng base militar dito po sa ating bansa at pakakawalan po yung, alam nyo na, doon din po yung time na hinuli nila si Tatay Duterte. Kaya mga Lodi, kayo na bahala. Hindi ko na po kayo pipilitin kung hanggang ngayon mga tansong talangka, mga pinklawan na mga utak talangka na panay pa rin po kayo samba dito sa inyong PBBM dahil takot na takot kayong manalo si VP Sara Duterte ngayong 2028 presidential election. Hindi ko na po kayo pipilitin. Pero pag umabot itong sitwasyon na to, wag naman sana, kayo po humarap at maging matapang dahil kayo po ay nagtatapang-tapangan about po sa pagkalaban dyan po sa West Philippine Sea na gusto nyong ipaglaban. Pero wala namang naging hidwaan nung panahon ni Tatay Duterte between Philippines and China. O stay safe mga Lods and God bless you all. Duterte pa rin ang tunay na leader ng ating bansa.